Ano nga ba ang pinagkaiba ng star monetization tools at ang content monetization tools? So, concern po ito ni Ma'am Jeanne. So, itong star monetization at ang content monetization, yan po yung mga monetization tools ni Facebook para tayo po ay magkaroon ng kita. Pero, magkaiba po sila ng source ng pera. So, itong star monetization tools, guys, ang kikitain po natin dito is galing po mismo sa mga viewers natin or sa mga audience natin. Bibigyan nila tayo dahil na-appreciate nila yung mga content natin. Kumbaga, parang tip or parang donation system or tip system. Bibili sila ng star, tapos isasend nila sa'yo habang nagla-live ka, or pwede rin silang mag-send doon sa mga videos mo, doon sa mga text post mo, or doon sa mga picture post mo. Kung monetize ka na or kung eligible ka ng kumita sa star. Pero kung hindi ka pa monetize, hindi ka pa makakatanggap ng star. So, ang halaga guys ng star natin, dito sa yung mga binibigyan nilang star sa atin, is kapag nagbigay sila ng isang star, equivalent po yan ng $0.01. So, ibig sabihin, kapag meron ka ng 100 star na naipon, ibig lang sabihin doon is meron ka na ring $1. So, ito namang content monetization tools, guys, ang kikitain naman natin dito is manggagaling po mismo kay Meta or sa mga advertiser. So, ang mangyayari dyan is maglalagay si Meta ng ads doon sa mga videos natin, sa Reels or sa long form video, at kikita tayo dito depende sa dami ng qualified views, engagement, average watch time, at yung CPM ng ads. Dati guys, magkakahiwalay po ang mga yan. Yung in-stream ads, yung Reels Play, yung ads on Reels. Pero ngayon, pinagsama-sama na siya dito kay content monetization tools. Kaya ang earnings natin is nakadepende na po siya sa performance ng mga content natin.